O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Nagtataka ang mga tao kung bakit sila tinipon ni na Ishigami. Saka lumabas sa stage si Kohako bilang narrator ng kwento. Sinabi nitong isang araw ay tumigas ang mga tao na naging bato. Pero pagkatapos ng maraming taon ay nagising si Ishigami at Uki. Nalaman nila ang sekreto kung paano tanggalin ang petrification ng mga tao. At nang magtagumpay sila laban kay Xiao ay balak nilang pumunta sa kabilang bahagi ng mundo. Sinabi ng nagkunwaring Ishigami na gagawa sila ng barko para makapunta doon. Nakinamanghan ng mga nanonood. Dumating si Asagiri at tinanong ang mga tao kung nais nilang tumulong sa paggawa ng bangka. At dahil nais ito ng mga tao ay lumabas sina Ishigami, Magma at Yu para sa pagandahan ng barko. Naiisip ni Magma na kapag nanalo sa kompetisyon ay magiging siya ang boss ng village. Nais naman ni Yu na maging boss ng mga siga. Sinabi ni Yu na siya daw ang mahuhuli saka iniisip na katawa-tawa ang design ng barko ni Magma. Pero nagulat siya dahil maganda ito. Saka aalis sana siya pero nabisto pa ni Suika ang ginawa niyang pangit na bangka. Nakita ni Ishigami ang design ni Magma at nagandahan ito. Pero inilabas niya ang mas magandang design na pinagkaguluhan ng mga tao. Nagtanong ang iba kung paano nila magagawa ang bangka. Kaya sinabi ng bida na kasama nila ang mga malalaking tao na dating tao ni Xiao. Kinausap ni Ishigami si Minami at nagtanong ng kung sino ang pwedeng kilala nito na maging captain ng barko. Kaya agad silang nagbangka para puntahan ng isang isla para kunin ang katawan ng mga posibleng candidate na magaling sa paglayag. Naghukay sila at nakuha ang ilang mga taong bato. Nakita ng babae ang isang taong bato na 2 beses nitong nasabi ang pangalan. Kaya nagtanong si Ishigami kung sino ito. At naikwento ni Minami na ito si Ryusui. Isang sikat at anak mayaman at magaling na salesman. Ngunit babero daw ito at pasarap lang sa buhay ang alam kaya ayaw ni Minami. Kaso ay ibinuhos na ni Ishigami ang miracle fluid sa lalaki. Kaya nakatakas na ito sa pagkakabalot sa bato. Pagbalik ng ulirat nito ay walang hiya siyang nakahubad sa harap ng iba at sinabing bibigyan sila ng milyon dahil sa pagligtas sa kanya. Ngunit wala na pala siya sa dating mundo. At napagtanto din niya ito. Binigyan siya ng damit ni Minami kaya nagpasalamat si Ryusui sa 3 maganda. Kinontra ito ni Magma na sinabing 2 lang ang maganda. Kaya binasag ni Nikki ang itlog ni Magma. Ipinakita nila ang kanilang ginagawang bangka na nagustuhan ni Ryusui. Sinabi nitong kailangan nilang protektahan ang bangka dahil tumaas ang temperatura at may paparating na malakas na hangin. Na nakita ni Ishigami sa thermometer nito. Hindi nga nagtagal ay dumating ang malakas na bagyo. Kaya nagtago ang mga babae sa tent nila. Sinabi ni Ryusui na mahina ang kahoy na inipon ng mga bida at hindi tatagal sa dagat. Kaya sinabi ni Ishigami na gagamit sila ng mas advanced na bagay. Nagtanong si Ryusui kung saan sila kukuha ng oil kaya tinuro ito ni Ishigami. At sina Chrome, Ukyu at Kohako ang inutusan nila para maghanap. Sinabi ni Ryusui na kapalit ng pagtulong niya bilang captain ay ibigay nila sa kanya ang pag-aari sa makikita nilang oil field. Hindi payag si Asagiri pero ayos lang kay Ishigami dahil kailangan nila ang galing ni Ryusui. Hindi nagtagal ay gumawa ng play money si Ryusui at ginamit ito ng mga utu-utong tao. Nilapitan ni Yu ang captain at tinanggihan ang pera dahil wala namang langis. Pero nang makita niyang gumagamit ng pera ang mga nagbebenta ng noodles ay kinuha niya ito. Sinubukan ding bilhin ni Ryusui si Nikki. Pero sinabi ng babae na tutulong naman siya kahit walang play money. Samantala ay nakarinig ng false si Ukyu na agad nilang tinignan. At nagulat sila dahil nag-iba ang geography ng Japan. Itinawag nila ito at napagtanto ng bida na dahil ito sa ilang beses na pagputok ng Mount Fuji. Dahil mahihirapan at alanganin silang makahanap ng oil ay nag-isip ng pang-blackmail ang mga bida. At sinabi ni Asagiri sa iba na baka mawala ng halaga ang pera nila kapag di sila nakahanap ng oil. Kaya mabilis ang mga tao na kumuha ng panggatong dahil balak ni Ishigami na gumawa ng hot air balloon. Natatawa si Magma dahil hindi na siya naniniwala na magagawa ito ni Ishigami. Pero napatigil siya dahil sa katabing yun na kinukutya siya sa isip nito. Ipinakita ni Ishigami ang blueprint ng hot air balloon. Saka kinausap si Yuzuriha na gumawa ng tela. Nag-away sina Yu at Magma kung paano gagawin ng hot air balloon kaya pinaliwanag ito sa kanila ni Yuzuriha. Saka inutusan sila sa paggawa ng mano-manong tela. Pero dahil nagreklamo ang mga tao ay nagpagawa si Yuzuriha ng makinang kahoy kina Ishigami. Simple lang ang iniisip niya pero mas advance ang ginawa ni Nakaseki. Kaya masaya siyang gumawa ng tela. Kaso ay kulang pa rin ang sinulid, kaya nag-isip ng scam si Asagiri. Sinabi niyang ang sino mang makagawa ng pinakamahabang sinulid ay makakakuha ng 10,000 play money. Kaya nag-contest ang mga tao. Pero wala palang pera si Asagiri.
Kaya sinabi niyang gawa sila ng produkto nila at ibenta sa gagawin nilang store. At kinuha nila si Yuzuriha na tailor. Saka nag-fashion show sila ng makabagong damit para makapag-ipon ng pera. At marami nga ang bumili ng damit. Kalaunan ay nakaipon ang mga bida ng gagamitin nilang tela ng airship balon. Saka nagkatulungan sila ng pagtatahi ng tela para sa gagawing airship balon. Balak nilang kunin si Ryusui na magka-captain sa paglipad ng airship balon. Saka inutusan ni Ishigami si Asagiri na siya ang bahala para kausapin ito. Kaya kunwari tinawag ni Asagiri ang mga tao at sinabing kailangan nila ng 2 tao para sa airship balon. Bumunot ang iba pero hindi naswerte. At excited na bumunot si Ryusui dahil nais niyang isa sa mga lilipad. Kaso ay sinadya ni Asagiri na magkamali ito. At si Asagiri ang nakabunot ng tamang card. Sinabi niyang hindi siya interesado sa paglipad. Kaya binayaran siya ni Ryusui ng maraming play money kapalit ng card. Biglang dumating si Chrome na gustong-gusto na subukan ang paglipad. Tumakbo pa siya mula sa malayo para lang dito. At dahil naawa ang mga mastermind ay binigay nila ang card para kasama si Chrome sa paglipad. Pagsapit ng madaling araw ay sinindihan nila ang airship balon at lumipad sina Chrome, Ryusui at Ishigami. Kaya nagulat ang mga taong galing sa Stone Age. Napaiyak si Chrome nang makita ang kalangitan at nais pang malaman ang tungkol sa modern world. Sinabi ni Ryusui at Ishigami na pupunta sila ng Ishigami Village. Dahil sanay sa pag-explore si Ryusui ay sinabi niyang amateur si Chrome. Kaya nainis si Chrome na sinabing siya ang adventure king sa lupa. Kaya nagpapalakihan sila ng itlog. Kalaunan ay napansin nila ang pag-iba ng takbo ng hangin. At nakita nila ang malaking bagyo na mukhang halimaw. Sinubukan nilang iwasan ang bagyo, pero nahigop sila nito dahil nasira na pala ang airship balon. Kaya hindi nila makontrol ang balon. Nag-isip sila ng paraan kung paano makakaalis sa bagyo. At naisip ni Chrome na palakasin ang apoy para tumaas na lang sila at malagpasan ang mabagsik na black clouds. Naglagay ng chemical si Ishigami sa apoy kaya mabilis silang pumaitaas. Ginamit ni Ryusui ang kanyang sombrero para makita kung saan sila lalabas. Saka nilagyan pa nila ng uling ang boiler at tagumpay nilang iniwan ang mabagsik na bagyo. Kalaunan pa ay nakita sila ni Kohaku sa Ishigami Village na parating, at agad nilang itinawag ang balita sa mga kasama. Kaya napabilib ang mga ito dahil sa bilis ng kanilang paglalakbay. Nagtanong si Ukyu kung bakit pa kunwari naglabas ng contest sina Ishigami kung ang mga plano rin nila ang mangyayari. Kaya sinabi ni Asagiri na para maramdaman ng mga tao na kasama sila sa pag-unlad, ay sila ang dapat mamili. At kahit alam na ng mga bida na ang gawa nila ang pipiliin ng mga tao, ay ginawa nila ito para mapataas ang moral ng bawat isa. Naglanding ang mga bida sa Ishigami Village at nalaman ni Ryusui na mga survivor ang mga tao doon at hindi modern man. Nang kumakain sila kinagabihan ay nakita ni Ryusui na panay nakamulagat na isda ang ulam nila. Kaya nagtanong kung hanggang kailan sila. Sinabi ni Ishigami na baka 1 taon hanggang makahanap sila ng oil. Kaya sinabi ni Ryusui na makakahanap sila agad sa loob lang ilang buwan. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng oil. Sa ere sina Kohaku, Ishigami at Ryusui. Samantalang naglalakad sa lupa sina Ukyu at Chrome. Nakakita sila ng isang kambing na agad pinatamaan ni Ukyu. At ito ang inulam nila kaya masayang kumain ang mga matanda na umiyak pa. Nakita ni Ryusui ang hindi paglaki ng Ishigami Village dahil sa iisang pattern ng kanilang pamumuhay. Kaya kinausap niya ang mga bida sa airship balon at sinabing ayaw niyang nakikita ang mga babae na umiiyak. At sinabing kailangan nila ng agriculture. Pero alam ni Ishigami na gusto ito ni Ryusui para lang dumami ang pagkain at mayroon silang ibebenta at may pera sila. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng wheat at agad nilang naisip na paramihin ito sa pagtatanim. Samantala ay nag-uusap sina Magma at mga kasama na sinabing buhayin na lang nila ang mga nabuo nilang tao. Pero sinabi ni Nikki na hindi pwede dahil wala pa silang stable na supply ng pagkain. Dumating bigla si Kohaku at sinabing hindi na sila magkakaproblema dahil magtatanim sila. Mabilis namang nag-araro si Uki pero tamad sina Magmayu. Nag-isip ulit ng reward si Asagiri, kaya biglang nag-araro ang 2 Mokong King na nagpapaligsahan. Pagkaraan pa ay tumubo ang mga tanim ni Uki. At nagulat ang mga nakakita. Samantalang walang tumubo sa tanim ni na Magma at Yu. Dumating ang pasimpleng Uki at sinabi ang sekreto nitong fertilizer na dinurog na shell. Nalaman nilang hindi balanse ang pH acid ng lupa ni na Yu at Magma. Kaya inayos nila ito at tumubo din ang mga pananim nilang lahat. Dumating sina Ishigami at Ryusui. At sinubukan nilang mag-bake ng tinapay mula sa na-harvest nilang wheat. Pero sunog ang tinapay, na masarap pa rin sa mga taong gubat. Samantalang lason sa mga modern man. Kaya napasigaw sina Ishigami at Ryusui na kailangan nila ng chef. Nakaisip ng plano si Ryusui.
Agad nilang tinawagan si Minami dahil alam nilang mayroon itong tinatagong miracle fluid dahil siya ang tagapili noon ng kanilang bubuhayin. Na-set up na naman nila ito ng reward system ni Asagiri. Kaya inilabas ng babae ang tinatago nitong bote ng liquid. Nagpunta sila ng lugar kung nasaan ang chef na gusto ni Ryusoi. Ayaw daw makita ni Uki ang pepe nito kapag naging tao kaya agad tumakbo. Pero agad nagdamit si Francois ng maging tao. Agad nitong hinanap si Ryusoi kaya iniwan ang mga taong tumulong sa kanya. Pero sinundan agad siya ni Asagiri para maging guide nito. Sinabi ni Ryusoi na si Francois ang pinakamagaling na butler. At dumating nga si Francois na agad tinignan ang niluto nilang tinapay. At hindi nagustuhan ang sunog na tinapay. Agad siyang nagdamit ng pangluto at nagtanong kung ilang buwan nila kakailanganin ang tinapay. Sinabi ni Ishigami na 10 buwan kaya alam na ng babae ang iluluto. Nagpakuha siya ng mga ingredients at sinimulan agad ang pagluluto. Kaya excited sina Chrome at Kohako. Sinabi ni Francois kay Ryusoi na para maibalik nila ang dati nilang kumpanya ay kailangan nila si Ishigami. Nang matikman nila ang niluto ni Francois ay nasabi nilang ito ang pinakamasarap nilang nakain pagkatapos ng ilang libong taon. Ang mga dating siga ay naiiyak dahil sa masarap nilang tinapay. At nasabi naman ni Ishigami na nasa kanila na ang kailangan nilang pagkain. Kalaunan ay nagagalit si Minami sa mga lalaking sarap sa tinapay at sinabi kay Ishigami ang nais nitong gawin ng bida. Kaya sinabi ng boss na kailangan nila ang husay ng craftsman na Kaseki. Dahil matanda na ay nagpresenta si Uki na buhatin ang matanda. Ngunit sinabi ni Kaseki na huwag siyang maliitin dahil na-boring daw siya mula nang umalis ang dalawang scientist. Hindi nga nagtagal ay nagulat ang mga bida nang dumating sina Minami at Kaseki na nakasakay ng astig nitong sasakyan. Nakadamit din ito ng tuxedo na nais daw niya dahil maganda. Ngunit nang sinabi ni Ishigami ang trabaho ay na-excite ulit na napunit ang damit. Kalaunan ay gumawa sila ng salamin na kina-amaze ni Chrome. Request daw ito ni Minami. Ngunit sinabi ng babae na iba ang pinakagusto niya. Kaya agad ginawa ni Ishigami ang request nitong camera. Kaya masayang-masaya si Minami na naalala ang first time gift nitong camera. At nangako na gagawin ang lahat para ma-document ang bagong civilization na itatayo nila. Nais sanang sirain ni Ishigami ang time to shine moment ni Minami dahil marami din itong ginawang camera para magamit nila pag lumipad sila sa airship balloon. Pero sinabi ni Minami na ibigay sa kanya ang unang paglitrato. Inilabas ni Francois ang dinala nitong damit at pinag-fashion show si Ishigami. Ngunit nang magsawa si Ishigami ay sinabi nitong lumipad na lang sila at sa taas mag-capture. Hindi man kasing ganda ng cellphone mo ang camera nila ngunit nagawa nilang makakuha ng litrato sa itaas. Nagawa rin nilang ma-develop ang mga larawan na ito sa kapinag-aaralan ni Kohako at Asagiri. May napansin na kainahinala si Asagiri kaya agad niyang tinawagan sina Chrome at Ukyo na tignan nito. Na agad ginawa ng dalawa kahit nabukulan si Chrome. Lumaki na rin agad ang mga tanim ni na Magma, Uki at yun na mga palay kaya masaya si Ginro. Kaso ay sumakit ang likod ni Yu dahil sa trabaho. Kaya nag-usap silang dapat din na mabigyan ng sustenance ang katawan nila. Sinabi ni Ryuuso na dapat silang kumain ng masarap. Pero alam ni Asagiri na problema ng ingredients pang kusina. Kaya nag-isip ng magandang luto si Francois na tinawag pala si Suika. Nasarapan ang bata at aso nito sa tinapay. Saka nakita nila sa air surveillance peak na may baboy damo sa paligid. Binalak nila itong hulihin, ngunit nahuli ito ni Kohako na walang hirap. Kaya nagkaroon sila ng alagang mga baboy damo. Sinabi ulit ni Asagiri na kahit may karne na sila pero wala pang truffles. Kaya sinubukang maghanap ni Kohako sa mga larawan na nakuha sa ere. At may nakita nga siyang maitim. Na nang tignan ni Ishigami at Ryuuso ay naisip nilang ito ay oil. Kaya masaya silang lumabas para hanapin ito, gamit naman ang baboy ay naghanap ng truffles sina Francois at Suika. May naamoy at nahukay naman ang kanilang oink-oink. Ngunit baboy ito kaya binaboy ang truffles. Kaya sinabi ni Suika na magpatulong sila sa aw-aw nito. Naghukay naman ang aso at nakahanap nga sila ng ingredients. Nagkakaproblema naman ang mga naghahanap sa kinaroroonan ng oil. Dahil kapag dumating ang snow at hindi pa nila ito nakita ay game over na sa kanila. Nag-isip ng matindi si Ishigami at naalala ang sinabi ni Francois tungkol sa baboy. Kaya mabilis niyang naalala ang storya ng ilang tao noon na nakahanap ng oil field dahil sa baboy. Saka pinakita sina Francois at Suika na naamoy ang baboy na amoy oil. Kakatayin na sana ito pero dumating sina Ishigami na pinigilan sila. Kalaunan ay ginamit nila ang baboy para mahanap ang oil field at natuntun nga nila ang nakita ni Kohako sa litrato. Dahil sa naitulong ng baboy ay hindi na ito kinatay ni Francois dahil amoy langis daw ito. Kaya masaya si Suika sa bagong alaga. Dahil may langis na sila ay magagamit na nila ang kanilang motorboat para makapaglakbay sa dagat.
Naamoy ni Uki ang gasolina at naalala yung panahon na nagsinungaling si Ishigami sa kanya na kunwari ito ay love potion. Kaya napatawa ng malakas si Ishigami dahil nauto pala si Uki noon. Dahil alam ni Uki ang amoy ng gasolina ay agad nila itong ibinuhos sa motorboat at agad silang namangka sa dagat. Kasama rin nila si Akayo na malakas ang pandinig. First time daw ni Chrome na makapunta ng dagat at feeling niya ay malungkot sa dagat na walang katao-tao. Nang sinabi ni Ishigami na gagawa sila ng GPS para malaman ang exact coordinates ng kanilang base, ay natulala ang tatlong modern men. Samantalang inosente si Chrome, may ginawa palang land-based radio base si Ishigami na pinagana ni Nakaseki at Suika. Binuksan nila ito at nagawang matawagan ng nasa land base sina Ishigami sa dagat. Nag-uusap si Naruri at Chrome ng kansyawan sila ni Ginro na bakit hindi subukan ng babae na mag-first move. At sasabihin nga sana nito ang tungkol sa masarap na buns, pero biglang nag-static ang linya. Inakala ni na Chrome kung nawala ang signal, pero sinabi ni Ukyu na naririnig niyang mayroong nagpipilit na kontakin sila sa parehong radio station. Kaya nagtaka sila dahil mayroon pa palang nabubuhay na tao. At kung sakali man ay bakit daw ganun sila ka-advance. Napansin ni Asagiri na Morse code ang naririnig nilang huni. At nang pakinggan ito ng husto ni Asagiri ay nagtatanong ito kung bakit. Kaya napaisip si Ishigami na ito siguro ang taong may kasalanan kung bakit naging bato ang lahat ng tao. Kalaunan ay umuwi ang mga bida saka nag-meeting sina Ishigami, Asagiri, Ryuuso, Chrome at Akayo. Nag-brainstorm sila kung paano malalaman kung sino ang nakakontak nilang nagtanong ng bakit. Biglang nagka-idea si Ishigami at hiningi ang nakuha nilang mineral sa ilalim ng kuweba. Mabilis itong giniling ni Naoki at Magmas saka binigay kay Ishigami. Tinawag ni Ishigami si Kaseki at pinagawa ang nais nitong screen. Nagawa nga ang bote na nalagyan ng mineral powder. Pero tuldok lang ang nasa gitna, at hindi ito maintindihan ng iba. Isa pala itong sonar radar na tulad ng dati niyang trabaho. Nagpunta sila ng dagat at gamit ang sonar ay na-detect nila ang kanilang paligid. Madali naman itong naintindihan ni Chrome na sinabing mayroong nasa ilalim ng dagat. Kaya napangiti sina Ishigami at Akayo saka biglang naghagis ng lambat si Ryuuso. At nakahuli sila ng maraming nakatakas sa lata ng sardines. Agad din silang umuwi at masaya ang mga villagers dahil maraming isda. Saka inayos ito ni Francois at masaya silang kumain ito. Sinabi ni Ryuuso na gamit ang radar at sonar ay pwede nilang makita ang nasa paligid kahit madilim at maulap. Kaya nag-process ang malikot na isip ni Ginro at Chrome. Saka nagtanong kung pwede ba nilang makita kahit may damit yung babae. Pero sinabi ni Ishigami na pwede siguro kapag X-ray. Kaya mas na-excite si Chrome dahil sa bagong science. Kalaunan ay sinabi ni Akayo na kailangan nila ng mas stable na energy source. Kaya sinabi ni Ishigami gagawa sila ng kayang mabigyan ng power ang isang malaking barko. Excited naman si Kaseki sa bago nitong challenge. Pero nagkaproblema si Ishigami kung saan sila kukuha ng maraming bakal. Habang mag-isa ay napaisip si Chrome na kung may X-ray at sonar para makita ang mga nais makita. Ay pwede rin siguro siyang gumawa ng bagay na kayang madetect ang metal sa loob ng lupa. Sinubukan niyang i-connecta ang coil sa radar at nagawa niyang madetect ang raw ore. Kaya mabilis siyang nagpunta ng kuweba kung saan niya nakita dati ang malaking piraso ng bakal. At doon ay naghanap kung mayroon pang bakal. Gamit ang metal detector ay mayroon siyang nakita sa ilalim ng kuweba. Kaya agad niyang tinawag ang mga kasama na mabilis ding dumating gamit ang na-upgrade nilang sasakyan. At nagsaya sila dahil mayroon na silang source ng maraming bakal. Masaya si Chrome dahil unang beses niyang maramdaman ang tagumpay. Kaya binati siya ni Ishigami dahil sa nagawa. Marami silang nakuhang mga raw materials. Pero nahihirapan sila sa pagbuhat nito dahil sa bigat. Pero may naisip na si Ishigami, at saktong pumasok si matandang macho na inutusan ng genius na manguna sa proyekto. Sinabi ni Ishigami kay Kohako na kailangan nilang bigyan ng trabaho ang bawat isa. Magkasama sina Asagiri at Akayo na nagmamaneho sa rough road na daan-dala ang maraming raw material. Nagreklamo sila dahil mahirap daw kapag bako-bako ang daan. Pero nagulat silang bigla nang makita ang iba na inaayos ang daan gamit ang aspalto. Ito daw yung nakuha nilang dumi nang pakuluan nila yung oil. Saka sila sinalubong ng kunwaring Ginro na nakasakay sa bangka. Dahil mas pinili ng mga bida na mag-transport ng mga bagay sa tubig para mas madali. At ito daw ang sekreto kung bakit naging mayaman ang pamilya ni Ryuuso. Saka sila pumasok ng kuweba kung saan sila nagmimina. At nakita ni Asagiri sina Ishigami at ng iba pa na masaya pa rin sa pagkuha ng raw material. Dahil nakasakay sila sa mining cart na parang bata. Malungkot si Kaseki dahil mayroong mali-mali sa pagbuo nila ng barko at feeling niya ay hindi niya ito mabubuo. Sinabi naman ni Akayo na huwag itong malungkot dahil normal lang na mahirap ang pagbuo ng barko.
Kaya sinabi ni Ishigami na gawin na lang nilang maliit ang barko at mas maliit ang sasakay. Na hindi nagustuhan ng marami na nagrereklamo. Naalala ni Ryuuso ang nakaraan nito na noong bata na binawasan ang allowance niya sa 1,000,000 yen. Dahil feeling ng magulang niya ay magastos lang siya sa layaw. Ngunit hindi pumayag si Ryuuso na hindi magawa ang gusto. Kaya ginamit niyang pang-invest yung allowance niya at nagagawa niya ang nais. Tinanong ng mga kapamilya niyang mayaman kung malayaw ba sa sarili si Ryusoy. Ngunit sinabi nitong hindi, kundi ay ginagamit ng lalaki ang gusto nitong bagay na motivation para makagawa ng nais niyang output. Kaya kahit marami na itong tunay na barko ay gumagawa pa rin ito ng mga modelong barko dahil ito ang gusto niya. Kaya sinabi niya kay Ishigami na gagawa siya ng modelo ng barko na tutularan ni Kaseki. Inakala ni Asagiri kung sisingilin ulit sila ni Ryuuso ngunit sinabi nitong huwag silang mag-alala. Ginamit nila ang lumang paraan ng pagkopya sa mas malaking bagay. At ayos ang konseptong ito ng mga bida. Kaso ay kailangan nila ng mahabang panahon para makumpleto ang paggawa ng barko. At para hindi maboryong ay sinabi ni Ryuuso na maglaro sila sa snow dahil dumating ang winter. At marami silang mga bagay na ginawa sa loob ng 1 taon tulad ng paggawa ng chocolate. At paghuli ng mga insekto. Habang kasabay nilang binubuo ang makina ng barko. At lahat ng ito ay dino-document ni Minami gamit ang camera nito. Kaso ay palaging parang multo si Kohaku sa litrato dahil sa bilis nito sa paggalaw. Pagkalipas ng 1 taon ay nabuo nila ang barko. Saka tinipon silang lahat ni Minami para magpicture. Dahil natatakot itong iyon ang huling taon na magkakasama sila. At naiiyak pa ito. Pero sinabi ni Ishigami na hindi iyon ang huling pagkakataon na magkakasama sila. Dahil ibabalik nila ang dating mundo. Nakisabat din si Francois na may ginawa pala itong timer para lahat sila ay makasama sa litrato. At saka sila kumuha ng picture kasama ng malaking barko. Kalaunan pa, bilang magiging kapitan ng barko ay si Ryuuso ang nagsulat ng mga pangalan ng tao na magiging crew nila sa barko. Tinawag nito ang 2 scientist na Ishigami at Chrome. Maging ang Team Gorilla na mga malalakas na tao ay kasamang pinapasok sa barko. Kasama si Magma na pwede naman daw magpaiwan para maging hari. Pero mas nais nito ng excitement. Mayroon ding mga natatakot na sumama at isa na dito si Ginro. Samantalang nang tinawag si Kinro ay umakyat ito at sumakay. Sinabi ni Kohaku na problema kung aalis lahat ng malalakas na mandirigma sa isla. Dahil nakakulong pa rin doon sina Hyuga at Homura. Kaya para makasiguro sa kaligtasan ng Japan ay dinala nila ito kasama sa barko. Kaya natakot si Asagiri na ayaw sumama. Pero tinawag siya ni Ryuuso dahil isa ito sa kailangan niya sa barko. Sinabi ni Ishigami na ayaw niyang mamatay sa pagkakataon na pwede naman silang iligtas ng galing ng pag-iisip ni Asagiri. Kaya muling lumakas ang loob nito na nagbago ulit ang mukha na umakyat ng barko. Saka nagpaalam ang naiwan na sina Minami sa umalis na barko. Naisip ni Ginro na magpabida na bigla daw siyang tumalon sa tubig para habulin ang barko. Ngunit alam niyang hindi siya marinig ng mga nasa barko. At balak lang niyang magpapogi sa mga chicks para masabi nilang matapang siya. At nag-i-imagine na gagawin nitong mga asawa sa hinaharap kung lumubog ang barko. Ngunit may napansin si Ishigami kaya ginamit nila ang radar at narinig si Ginro. Kaya mabilis na tumalon si Uki sa tubig at sinundo ang na-shock na Ginro dahil nasa barko na siya. Pero naging maluwang ang ngiti niya nang purihin siya ng mga nasa barko dahil sa tapang niyang ginawa. Sinabi ni Ishigami na bago sila magpunta sa kabilang dako ng mundo ay kailangan muna nilang magpunta ng Treasure Island. Ito yung isla kung saan dating nakatira ang tatay ni Ishigami kasama ng iba pang astronaut. Ipinakita na bago pa naglayag ang mga bida ay nagpunta si Ishigami sa kwarto ni Ruri para makinig tungkol sa 100 Tales. Pero nainggit si Ginro na iba ang iniisip. Pagsapit ng umaga ay nagdala si Asagiri ng kape sa pag-aakalang marami nang nalaman ng bida. Pero nagulat siya nang nasa pang-8 kwento pa lang si Ruri at laspag na rin si Ishigami. Ngunit kalaunan pa ay napunta sila sa mga uri ng bato na tinago ni Byakuya sa kanilang treasure box. At kasama dito ang diamond at platinum. At ito ang balak ng mga bida na kunin sa treasure box para makagawa ng maraming nitric acid. Magagamit nila ito sa pagbuhay ng mga taong bato. Nasabi ni Ishigami na pwede naman silang gumawa ng nitric acid gamit ang tae. Kaya naisip ni Kohaku na kung nagsimula na silang gumawa noong nakaraang taon ay marami na sana silang nagawa at naligtas na tao. Pero pinaliwanag ni Asagiri na kung limitado ang bilang ng mga naibalik nilang tao ay posibleng mayroong faction at labanan sa pagitan mga grupo-grupo. Kaya ang pinakamagandang solusyon ay ibalik lahat ng tao ng sabay-sabay. Nagtanong si Ukyu kung paano naman na-preserve ang laman ng treasure box kung sakali. Kaya sinabi ni Ishigami na inilagay ito sa pinakamatibay na lalagyan na tinawag nilang Soyuz. Kalaunan ay sinabi ng isang kalbo na walang pangalan na hindi daw siya talaga galing sa Ishigami Village.
Nangyari na napadpad siya doon noong baby at inampon siya ng mga taga-Ishigami Village. At ang tunay niyang pangalan ay Soyuz. At malaki ang paniniwala niyang babalik sila kung saan siya nagmula. Kaya nasabi ni Ishigami na hindi malayong marami ding tao sa isla na kanilang pupuntahan. Naisip nilang pwedeng nahati ang mga naging anak ni Byakuya sa isla at naglayag ang iba samantalang naiwan naman ang iba. Kaya nagkaproblema ang mga bida dahil posibleng mahihirapan sila sa pagkuha ng kailangan nilang bato sa isla kapag may nakatira na doon. Naisip din nilang paano kung sa isla din nakatira ang nadetect nila gamit ang radio wave signal. Sinabi ni Soyuz na sinubukan niya dating maglayag sa dagat pero hindi niya makaya dahil sa bagyo. Pero gamit ang barko nilang iyon ay madali na lang silang makakapunta sa malayong isla. Naging curious silang bigla sa barko nilang ginawa kaya lahat sila ay nag-explore sa barko kung ano-anong gamit ng mga kwarto. Masaya naman sila noong una, pero bigla silang nagsusuka dahil sa seasickness. Kaya gumawa si Ishigami ng gamot at pinainom kina Ginro at yun na biglang lumakas. Biglang nagkaroon ng bagyo ang dagat kaya nogauga ang barko. At inakala ng iba na nagpapanik si Ryuuso. Pero nagulat lang pala ito sa hinanda ni Francois na tsaa. At sinabi niyang hanggat siya ang nakahawak sa steering wheel ay ligtas sila sa kahit anong klase ng bagyo. Dumating ang parang natatain na Ishigami, at sinabi sa mga kasama na samantalahin nila ang pagkakaroon ng bagyo para bilisang puntahan ang isla. Nang makita nila ang isla ay napaiyak sa saya si Soyuz dahil nakita ang inakalang lugar kung saan siya pinanganak. Sinabi ni Kinro na mag-ingat pa rin sila dahil hindi nila alam ang mga taong nakatira doon. Pero sinabi ni Chrome na mas advanced sila dahil sa science. Kasama pa ang radar nila na hawak ni Ukyu, kaya confident ang lahat. Inutusan sila ng captain na itago nila ang barko bago pa sila madetect ng iba. Pero nagulat si Ukyu sa nadetect ng sonar. Pagdating nila ng isla ay nagunahan sina Magma at Yu pero sinipa ni Nikki ang itlog nila. Tinawag ni Ryuuso ang scout team kaya agad lumapit si Suika. Pero kinulong ito ni Ryusoy sa isang drum. Saka inutusan ang mga kasama sa kani-kanilang posisyon. Pagkaalis ng mga scout ay pinalabas ni Ryuuso si Suika at sinabing manatili lang ito sa barko kaya naiyak si Suika. Saka nilapitan siya ni Francois at sinabing delikado para sa bata ang pag-scout sa hindi kabisadong lugar. At para mawala ang tampo ay tinawag ni Uki ang bata na maglinis ng barko. Napansin ni Ukyu na may nakalagay sa ilalim ng dagat kaya inutusan niya si Ginro na tignan ito. Masaya namang tumalon si Ginro at nag-scout sa ilalim ng dagat at nakita ang isang taong bato na kanyang kinagulat. Napatanong si Ukyu dahil noong maging bato ang mga tao ay wala pang nakatira sa isla na iyon. Kaya napapaisip siya kung saan nanggaling ang mga taong bato doon. Naramdaman ni Ryuuso na may nanonood sa kanila na sinabi sa mga kasama. Pakiramdam naman ni Kohako na parang nakita niyang nag-ilaw ang barko. Sinubukan nila itong kontaken pero walang sumasagot. Kaya nang tignan nila ang mga kasama gamit ang scope ay labis silang nagulat. Dahil naging bato ang lahat ng nasa barko. Tanging si Suika lang ang nakaligtas na itinapon ni Ryuuso bago maging bato. Agad nilang pinuntahan sina Kohako at Ishigami at sinabi ang balita. Kaya agad na nais bumalik ni Kohako pero tinalian pala siya ni Asagiri kaya hindi nakaalis. Nasabi ni Soyuz na parang naalala niyang tumakas sila sa lugar na iyon dahil may nais manakit sa kanila. Napagtanto ni Ishigami na posibleng may ibang tao din na pilit nagtatago para hindi gawing bato ng sinumang nagnanais silang gawing bato. May nakita silang nahulog na mga seashell at naisip nilang naiwan ito ng ilang nagtatagong tao. Gumawa sila ng apoy at nagluto ng glue at gamit ang science ay nakakuha ng fingerprint sa shell. Napagtanto nilang isa itong maliit na babae. Kaya nag-imbestiga sila sa pwedeng dinaanan nito at nakakuha sila ng mga hibla ng buhok. Inilagay nila ito sa dala nilang test tube. At ginamit nila ang lakas ni Kohako para maging centrifuge. Nagulat pa si Asagiri nang ilabas ni Ishigami ang ginawa nilang microscope. Dahil sa nakitang elements mula sa buhok ay napagtanto nilang sa bundok nakatira ang hinahanap nila. Umakyat sa mga puno si Kohako at gamit ang malamata ng agila ay nakita ang isang naglalakad na babae. Sinundan nila ito at naisip ni Ishigami at Asagiri na akitin nila ang magandang babae na samahan sila. Ngunit nagulat sila nang may mga lalaking mag-propose ng pag-ibig sa babaeng ang pangalan ay Amaryllis. Kunwari ay masaya si Amaryllis dahil sa nag-aagawang lalaki sa kanya. Pinisil ng babae ang isang suso na binugahan ng tubig ang mata niya. At sinabing kukunin na siya at dadalhin sa Inner Palace para gawing asawa ng master doon. At lahat ng lalaban sa boss ay ginagawang bato. Kaya takot na tumakbo ang mga lalaki. Dahil sa narinig ay nagka-idea si Ishigami na maraming alam si Amaryllis. Sinabi ni Asagiri na dahan-dahan sila sa pagpapakilala sa babae. Pero biglang nasa tabi na ni Amaryllis si Ishigami at nagtanong kung nasaan ang treasure box.
na sinundan din ni Kohaku dala ang espada para maligtas na agad ang mga kaibigan na naging bato. Inakala ni Amaryllis na mula sa palasyo ang mga bida, at nang marinig nito ang pangalan ni Soyuz ay inakala niyang ito ang master. Kaya agad niya itong niyakap kaya nagulat at tumigas ang virgin na kalbo. Pinaliwanag ni Soyuz na hindi siya ang master. Pero nang masabi ni Kohaku na leader nila si Ishigami ay muli itong niyakap ni Amaryllis. Pero nagtaka siya nang hindi tumalab ang kembot niya sa bida imbes na malambot naman ang katawan niya. Sinabi ni Asagiri na siya ang master para may akap din ng babae. At muntik nga siyang may akap pero naisip nitong joke lang. Bigla silang natigil sa pag-uusap nang makarinig ng ingay mula sa bayan ni Amaryllis. Kaya mabilis na tumakbo pabalik si Amaryllis. Nakita nilang nais magwelga ng mga kasama ni Amaryllis para labanan kung sino man ang tinatawag nilang master. Kaya para maligtas ang mga ito ay inilabas ni Ishigami ang nakatago sa bag ni Asagiri na tear gas. Nagsuot sila ng gas mask saka pinaluha ang mga nag-aalsa. Dahil sa nakita ay sinabi ni Amaryllis ang balak nitong maging pinakamaganda para maging asawa ng master doon. Sa paraang iyon niya tatalunin ang kalaban. At tinawag ang mga bida na tulungan siya. Pinakita ang nakaraan ni Amaryllis na kasama ang pamilya. Nagpunta sila ng dagat para mamasyal. Sumakay sila ng bangka at masayang nagsagwan nang makita nila ang mga tuta ng master sa isla. Ito sina Mozu at Kirasame na inutusang patayin ang mga matigas ang ulo. Pero nakita ni Mozu na maganda ang batang si Amaryllis. May kinuha si Kirasame na nilagay sa tali at hinagis sa bangka ni na Amaryllis. Nagliwanag ito sa itaas at bago pa bumagsak ay agad na niligtas ng pamilya si Amaryllis. Naging bato ang pamilya ni Amaryllis. At naligtas lang siya dahil tumigil ang kayang abutin ng liwanag. Muntik sana siyang maging bato pero pinutol niya ang buhok at nakatalon sa tubig na lumangoy palayo. Muling ginamit ni Amaryllis ang seductive skills nito para magpatulong sa mga bida. Pero sinabi ni Ishigami na tumigil na ito dahil tutulungan din siya ng mga bida. Sinabi ni Amaryllis na kada taon ay nagpupunta doon ang master para kumuha ng magandang babae na gagawin nitong babae. Kahit pa may asawa na ito ay hindi ligtas. Walang hiya na master, kaya daw nagpaganda ng husto si Amaryllis para siya ang mapili. At kapag napasok na niya ang bahay ng master ay papatayin niya ito. Napatanong si Kohaku na paano kung si Kirasame ang pipili sa kanila. Kaya nararapat lang na alam din niyang lumaban. Nasabi ni Amaryllis na kung may kasama lang sana siyang magaling lumaban na magandang babae ay mas mataas ang tsansa nila. Kaya napatingin sila kay Kohaku. Nagloading ang idea sa babae, pero naisip niyang ang gagawin lang niya ay magpakyut bukas para masama siya sa pipiliin. Kaya agad na kinuha ni Amaryllis ang magandang damit at pinasuot sa walang hiyang naghubad sa harapan ng mga lalaki. Kaya sinabi ni Asagiri na kailangang matanggal ang pagiging Amazona nito kahit kaunti. Lalo na nang magsipa-sipa ito at inilagay ang espada at kalasag sa likod. Dahil kulang ang gamit nila para sa pagpapaganda ni Kohaku ay kailangan nilang magpunta sa barko. Ngunit gamit ang scope ay nakita nilang naroon na ang ilang tao kasama ng master sa isla. Sinabi ni Amaryllis na naroon ang pangalawa nilang boss kasama si Kirasame. Sinabi ni Kirasame sa boss na sirain na lang nila ang nakitang mga gamit pero ayaw ng pangalawang boss at pinatahimik ang babae. Pinitik pa nito ang batong chrome kaya nabasag ang katawan. Kaya mabilis na lumapit si Kohaku para tignan kung mayroong nagtatago sa barko. Kaso ay nakita siya ni Kirasame na pinagbawalan siyang pumunta doon. Pumosisyon ng laban si Kohaku na napansin ni Kirasame. Kaya umatake ito at sinipa ang nakailag na Kohaku. Dahil mahigpit ang damit at may tali ay hindi makasipa si Kohaku na natamba at nasipa. Lumapit ang iba pang mga bida at nakita ang lumalaban na Kohaku na sumigaw na kailangan niya ang lab. Kaya nakaisip ng paraan si Asagiri na kunwari si Ishigami ang hinahanap ng babae. At pilit na inilapit ni Kohaku ang mukha ng bida para halikan, kaya na-insecure si Kirasame na sinabing mag-date sila sa ibang lugar na umalis. Kalaunan ay sinabi ni Kohaku na posibleng may mga taong naligtas sa pagiging bato. At pinakita ang nangyari na si Kirasame pala ang nakakita sa barko. At siya ang nagtapon ng grenade light sa mga bida. Napagtanto ni Ryuuso at Ukyu na granada ang tinapon sa kanila, kaya agad itong pinana ni Ukyu kaya napalayo ang tinapon ng kalaban. Bago maging bato si Ryuuso ay sinipa nito si Suika na naitapon. Nakita rin itong lahat ni Ginro na sumisid muli sa tubig para takbuhan ang liwanag. Muntik na siyang maging bato pero naligtas pa rin siya. Pag-akyat niya sa barko ay nakita ang mga kasama na naging mga bato. Maging ang kapatid nitong si Kinro. At naiiyak siyang naalala ang nakalipas nila. Nagtago siya sa isang drum at pagsapit ng gabi ay narinig niya ang sigaw ni Kohaku na kailangan niya ang lab. Lumabas siya ng drum at nakita nga siya ni Ishigami at iba pa.
Pero nanlumo sila dahil sa dinami-dami ng ibang mas malakas at matalino nilang kasama ay si Ginro pa ang nakaligtas. Nagpapatulong si Ginro pero naiinis sina Ishigami dahil sila ang dapat niyang tulungan. Narinig ng pangalawang boss ang ingay ni Ginro kaya agad bumalik sa drum ang Kenkoy. Napansin ng pangalawang boss na gumalaw ang drum kaya naisip niyang buksan at masilip ang laman. Suspense na natatakot si Ginro pero may narinig ulit na ingay ang mga kalaban. Kaya pinuntahan nila ang kinaroroonan ng mga pagkain. Nakita nila ang mga kambing na dala ng mga bida at ng iba pang mga prutas. Ngunit hindi nila alam na kasama doon ang watermelon na Suika. Alam ni Suika na buhay pa si Ginro at alam nitong kailangan ni na Ishigami ang gamit sa laboratory. At hindi nag-aalala si na Ishigami sa bata dahil magaling ito at mas nag-aalala pa sila kay Ginro. Kinuha ng mga katutubo ang kambing na binalak nilang kainin. At sinamantala naman ni Ginro ang pagkakataon para tumakas. Ngunit nang makita nito ang mga naging bato na kasama ay naiiyak siyang hinila si Kinro. Narinig niya ang komosyon at ingay na ginawa ni Suika kaya ito hinahabol ng mga katutubo. Natakot si Ginro para sa bata pero pinipilit niyang ipagwalang bahala. At minamasdan si Kinro, na sa mga oras na iyon ay walang nakikita ngunit buhay pa rin ang loob at iniisip ang kapatid na Ginro. Sa isip nito ay inutusan si Ginro na gawin ang tama at mag-isip. Sa pagtingin ni Ginro sa mukha ni Kinro ay naalala na niya ang nais ng kapatid na mag-isip at iligtas ang iba. Kaya agad niyang iniwan ang kapatid para hanapin si Ishigami. Binuksan niya ang kinaroroonan ng sasakyan nila at kasabay na nagpunta rin doon si Suika. Minaneho ng bata ang sasakyang laboratory na agad ding sinisid ni Ginro. Mabilis silang nakapunta ng lupa at agad na nakita sina Ishigami at iba pa. Akala ng mga humahabol na katutubo na isang uri ng hayop ang lumangoy at tumakbo. Kaya naisip ng mga bida na magpanggap talagang mga hayop. Nakita ni Ishigami ang ilang bulaklak sa labas at agad nitong naisip na gumawa ng amoy tae gamit lang ang pagtimpla ng seashell at ng bulaklak. Kaya nang maamoy ito ng mga dumarating na katutubo ay inakala nilang hayop talaga ang nagpunta sa lupa. Agad nila itong sinabi sa pangalawang master na si Ibara na marahil isa itong uri ng hayop. Pero skeptical ito na sinabihan ang mga tao na halughugin ang buong isla, sa kagubatan at maging ang lahat ng bahay kubo. Samantala ay nagpunta ang mga bida sa isang underground cave at doon sila nagtago. Dinalhan sila ni Emerald Lice ng ilang prutas kasama na ang ilang buko. Saka sinabi niyang mas mahigpit sa pagpili ng chick si Mozo na isa sa right hand ng boss. Gamit ang buko at ilang kemikal ay gumawa si Ishigami ng shampoo para sa matigas ng buhok ni Kohako. Naging mabango ang buhok ni Kohako pero muli itong tumayo na parang walis. Pinag-aralan ni Ishigami ang buhok ng babae at nalamang nagka-brittle ito. Kaya gumawa siya ng iba pang pampalambot ng buhok na ginamit ni Kohako. At tagumpay na naging malambot ang buhok nito. Saka din gumawa ng makeup ang scientist. Mabilis na ginamit ito ni Kohako sa mukha na ala Sailor Moon. Pero nang matapos ay nagulat ang mga lalaki dahil naging mukha siyang horror. Sinabi ni Ishigami na mamili na lang sila ng ibang babae. Pero sinabi ni Emerald Lice na siya ang bahala. At ginawa nga niyang maganda si Kohako gamit ang makeup. Pagkatapos ay sinubukan din niyang make-up-an sina Ishigami, Asagiri at Soyuz para sa dagdag pagpipilian. Ngunit hindi pasado ang mga ito. Kaya binalingan nila si Ginro. At ginawa nila itong Chiquita. Dumating ang araw ng pagpili ng mga gagawing babae ng master. At pumila sina Emerald Lice, Kohako at Ginro. Narinig nila ang isang napatili na babae na nahanapan ni Ibara. Asawa pala ito ng isang lalaki na binalak sanang lumaban. Pero pinigilan siya ni Emerald Lice na sinabing hayaan siyang gawin ang matagal ng plano na pasukin ang bahay ng boss. Nakita ni Ibara si Emerald Lice na agad-agad naging parang mabait na babae gamit ang seductive technique nito. Kaya agad siyang pumasa. Pagdating kay Kohako ay nagpa-cute siya para piliin. Ngunit bagsak sana kung hindi lang dinala ng magandang hubog ng katawan, hahawakan sana ni Ibara ang pakwan nito at mababali sana ang kamay ng matanda, pero pinigilan sila ni Mozo na nagsabing may nakitang bubuyog. Pero pumasa pa rin si Kohako. Ngunit sinabi ni Mozo na alam niyang malakas daw si Kohako. At sinabing bibisitahin ang babae paminsan-minsan para maglaro sila, na sinagot ng babae na ayos lang sa kanya na maglaban sila. Maging si Ginro ay hindi nakaligtas kahit na umasta ito sa pagiging lalaki. Naisip tuloy ni Ibara na kunwari pa tomboy ito pero pasado pa rin kaya dinala silang tatlo. Ang hindi alam ng mga kalaban ay may ginawa palang earpiece si Ishigami na balak ay paggamit sa mga babae. Tinapon nila ang earpiece sa dinaraanan ni Kohako na agad sinalo ng babae. Sinabi ni Asagiri sa radio na kapag naririnig siya ng babae ay magpa-cute ito. Hindi sanay si Kohako para dito kaya naisip niyang gayahin ang pose ni Suika. Kaya napatanong ang mga katutubong bantay. Pero sinabi niya kay Asagiri na malalagot ito dahil sa pagpapahiya sa kanya.
Nag-usap ang mga babae na pagpasok nila sa teritoryo ng kalaban ay agad nilang atakehin ang kalaban pag nakatulog ang mga ito at kunin agad ang petrification beam. Ngunit tinawagan sila Ishigami at sinabi ang plano na unahin nilang targetan si Kirasame at pilitin itong magtapon ng petrification beam para manakaw ng mga bidang lalaki sa ere bago sumabog. Nagtanong si Asagiri kung paano nila maaagaw ang itatapon ng kalaban. Kaya sinabi ni Ishigami na gagawa sila ng drone. Kumuha sila ng mga bakal at mga wire at mano-mano silang gumawa ng motor. At naiiyak ulit si Asagiri dahil sa nakakapagod na trabaho sa paggawa ng motor. Kalaunan pa ay nakarating ang mga babae sa tirahan ng master ng isla na iyon. At simple lang ang lugar na gawa sa mga kahoy na daanan. Binalak daw nitong iligtas ang anak pero ginawa nila itong bato. Kaya naisip ng mga babae na strikto ang mga gwardiya sa lugar. Naisip ni Kohako na maglibot pero kailangan niya ang tulong ni Amaryllis. Kaya kunwari pinuri-puri ni Amaryllis na nagpa-sexy kay Urashi ang muscles ng macho na nabighani. Maging ang dalawang bantay ay nahilo din dahil sa seduction ng babae. Kaya nagawang makatalon-talon si Kohako sa mga puno at makita ang paligid. Pero dumating si Kirasame na galit na pinapagalitan ang mga gwardiya. Ngunit nagawang makabalik agad si Kohako bago pa sila mabisto ni Kirasame. Habang naglalakad na nag-uusap ay isang matanda ang pinalo-palo si Ginro at sinabing dapat silang masanay maging sexy. Siya daw ang mayordomo doon na mangsasanay sa mga bagong dating na babae. Samantala ay gumawa ng toy car sina Ishigami at mabilis na pinapunta sa kinaroroonan ni Kohako. Tinawagan ng bida ang spy at sinabing magagamit ito kapag kailangan ng tulong. Inakala ng mga bantay kung daga ang dumating na agad na hinuli ni Kohako at pilit tinago sa dibdib. Nang dumating ang mayordomo na galit ay kunwari nagdrama si Amaryllis na nakakita ng daga na buti na lang at hinuli ni Kohako. At pag-alis ng mayordoma ay balik sa siga ang mukha ng dalawa. Sinabi ni Ishigami na pwedeng maglagay ng sulat ang mga babae at ipadala sa toy car. Walang idea ng mga babae pero alam ni Ginro kung ano ang sulat. Dahil nakita nito minsan si Kinro na gumagawa ng sulat. Pero hindi pala alam ni Ginro kung paano magsulat at gumawa ng sulat kaya ito naiyak. Ngunit gumawa ng paraan si Kohako na naintindihan na ang ibig sabihin ng sulat. Agad silang nagpadala ng mensahe sa mga bida gamit ang toy car na agad kiuuhan ni Suika. Nakita nila ang guhit ni Kohako na hindi nila maintindihan noong una. Ngunit nang pinaliwanag ni Asagiri na posibleng gumagamit sila ng science language ay nagsimulang magtrabaho ang isip ng mga bida para intindihin kung ano ang nilalaman ng mensahe. Samantala ay sinabi ni Kohako sa mga kasama na nakita nito ang susi na pakay nila. Ang sinasabi nilang treasure box kung saan nakalagay ang kailangan nilang bato. Kasabay din nitong napagtanto ni Ishigami ang mensahe na nakita na ni Kohako ang kinaroroonan ng platinum na kailangan nila sa paggawa ng nitric acid. Kinagabihan ay mas lalong tinignan ni Kohako ang kinaroroonan ng platinum. At nalaman niyang nasira na ang outer shell nito. Pero mayroon pa ring bato sa loob tulad ng dati noong nakuha nila ang CD record sa libingan ni Byakuya. Naisip ni Kohako na kung sisirain niya ito ngayon ay posibleng mahuli siya ng mga nagbabantay sa kanila. Samantala ay naisip ni Ishigami na gumamit sila ng hindi maingay na paputok para sirain ang concrete kung saan nakatago ang habol nilang bato. Natatawa si Asagiri noong una pero muling nagtimpla si Ishigami ng kemikal na gagamitin sa concrete kaya siya napabilib. Gamit ang mga automobile rats ay dinala nila ang mga kemikal kay Kohako para magamit nito sa pagsira sa concrete. At sinabi ni Ishigami sa earpiece ng babae na gamitin niya ang lakas na parang leon. Samantala ay busy naman sina Amaryllis at Ginro sa pagsasayaw para istorbohin ang mga nagbabantay na gwardiya. Sa ganitong paraan ay mabigyan ng oras si Kohako para sa misyon. Ginamit ni Kohako ang manual na barena para butasan ang concrete. Kaya nagkaroon ng kaunting ingay na narinig ng mga gwardiya. Pero para hindi mabisto ay kinuha ni Ginro ang sibat ni Urashi at nagsayaw-sayaw ito. Kaya muli nilang nakuha ang atensyon ng mga guards. Sinabi ni Ishigami ang instructions kay Kohako na pagkatapos nitong mabutasan ang concrete ay ipasok ng tig-isa ang dalawang test tube na may lamang kemikal. Na ginawa ng babae. Dahil sa pressure ng pagsasanib ng kemikal ay nag-crack ang bato. At nang balikan ito ni Kohako kalaunan at sinipa ang bato ay nasira ang concrete. Base sa story ng 100 Tales ay nasa gitna ang platinum na kailangan nila. Tinanggal niya ang mga nabasag na bato. Pero narinig niyang may nabasag na bote na narinig din ng mga bantay. Nakita ni Kohako na para itong buhangin. Pero dahil alam niyang mahalaga ito kay Ishigami ay kinuha niya pa rin ang mineral. Pagdating ng mga bantay ay madali lang nakatakas ni Kohako. Agad niya itong ipinadala kina Ishigami gamit ang maliliit na sasakyan. Kinuha ito ni Suika at dinala kay Ishigami. Pagkakita ay alam agad ni Ishigami na ito ay gold dust at theory niya na kinolekta ito ni Byakuya sa ilog.
At may kasama din itong platinum na kanilang hinahanap. Sinabi ni Ishigami na pwedeng dekada ang kailangan para lang makahanap ng platinum sa ilog. At nagulat sila sa dami ng platinum na kasama sa gold dust. Ipinakita si Byakuya na buong lakas na nag-iipon ng mineral para sa pag-revive ng modern civilization. Dahil bilang astronaut ay kasama ito sa trabaho niya. Noong panahong naging bato si Ishigami at nagbibilang, ay kasabay pala nito na sa buong buhay ni Byakuya ay nag-iipon siya ng mga mineral para magagamit ng anak sa hinaharap. At ginawa niya ito hanggang mamatay. Kaya napabilib si Asagiri dahil sa pagkakapareho ng ugali ng bida at ng tatay nito. Samantala ay nag-imbestiga sina Ibara at ng mga tao nito sa pinaghukayan ni Kohako. At nakita nila ang basag na parte ng test tube. Kaya napagtanto ni Ibara na may nakapasok sa kanilang tahanan. Sa kinaroroonan naman ng mga bida ay patuloy sila sa pag-advance at nakagawa na sila ng processing system para makagawa ng nitric acid. At plano nilang ibalik ang mga kaibigang naging bato para makumpleto ang Kingdom of Science sa bagong laban na kanilang haharapin. At natapos ang series pero antayin ang kasunod.